Ligaya. Bulong ni Carlo, hindi makapaniwalang nakasampa sa ibabaw si Ligaya sa kidnapper na duguan ng muka at halos walang malay. May hawak na tubo ang dalaga at may bahid ng dugo ang kamay. Napatingin si Ligaya sa kanila sa lamang binitawan ng bakal na tila nanghihina. Nangingilid ng luha sa mata, ngunit bakas ang tapang. Akala ko hindi niyo na ako makikita. Ani ang pilit na tumayo. Nilapitan siya ni Jacob. Agad na pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Si Carlo naman ay tahimik lang. Hindi makapaniwala. Sinampal niya ako. Bulong ni Ligaya habang nanginginig. Akala ko katapusan ko na. Napasugod siya ng yakap kay Carlo. Paano mo nagawang itumbang isang lalaking matangkad at mas malaki sa'yo? Hindi ka ba nasaktan? Tanong nitong nakahagod sa likod niya. Lumaki ako sa kalye, kaya hindi ako takot ipagtanggol ang sarili ko. Sinuot ni Carlo ang coat sa kanya sinakay siya sa sasakyan upang madala sa ospital. Nasa isang private room siya ngayon at nakahiga. May gasgas sa braso at ilang pasa, ngunit wala namang malubhang pinsala. Tahimik ang silid maliban sa mahinang tunog ng aircon. Sa tabi ng kama, nakaupo si Jacob. Hawak ang tubig at in-inspeksyon kung okay ang IV line niya. Konti pa lang ang tulog mo, ani Jacob. Gusto mo ba ng juice? Bibili ako sa labas. Ngumiti siya. Pagod, pero nagpapasalamat. Salamat Jacob. Ano sa tingin mo pakay ng kidnapper? Hindi ako mayaman para hinga ng ransom ang pamilya ko. Aalamin natin yan. Nasa ICU pa yung binugbog mong kidnapper. Grabe ang takas at ang lakas mo. Sana walang kinalaman kay Don Maximong pagdukot sa'yo. Pero huwag kang matakot at poprotektahan kita. Anitong ginagap ang kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Carlo. Suot pa rin ang parehong coat mula kanina. Halatang hindi nagpalit, hindi rin nagpahinga. Parehong napalingon sina Ligaya at Jacob. Kamusta ka na? Tanong ni Carlo, malamig at seryosong tono. Okay naman, wala namang fracture. Konting gasgas. Sagot niyang pilit ang ngiti. Pero sa loob-loob niya, umaasang may maririnig siyang kahit na konting concern. Ngunit sagot ni Carlo, next time, huwag kang aalis na hindi ako kasama. Anong ibig mo sabihin? Kung hindi ka sumama sa taong hindi mo kilala, hindi mangyayari to. Uwian na mula sa opisina. Gusto mo pang makipag-date? Kasalanan mo kung bakit ka nakidnap. Carlo, singit ni Jacob. Hindi niya kasalanan ang nangyari, kaya huwag mo siyang sisisihin. Napakatapang ni Ligaya para magawang iligtas ang sarili sa kapahamakan. Pero hindi natinag si Carlo. Ikaw na lalaki ka, layuan mo si Ligaya. Muntik na siya mapahamak dahil sa'yo. Anitong pinatsarahan sa kwelyo si Jacob. Tama na yan, ligtas na ako. Huwag na kayo mag-away, puto ni Ligaya. Ligaya, muntik ka nang mapahamak dahil sa kapabayaan mo't ng lalaking ito. Putulin yung ugnayan niyo. Ani Carlo na hawak pa rin sa leeg si Jacob. Kumawala si Jacob. Anong kinalaman ng kidnapping sa relasyon namin? Baka kaya nalagay sa panganib si Ligaya ay dahil sa'yo. Baka may kaaway ka sa negosyo. Ikaw ang lumayo kay Ligaya. Kaya ko siyang protektahan. Tumingin si Carlo sa kanya. Mas kaya ko siyang protektahan. Ako ang tagapagtanggol niya. Sagot ni Jacob. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas kahit na sino sa inyong dalawa. Pwede ba tigilan niyo ng pag-aaway? Nakita niyo naman na halos lumpuhin kong kidnapper. Baka isunod ko kayong dalawa. Tigilan niyo ako. Ngunit walang nais na lumabas na upo sa magkabilang silya ang dalawa. Ano pang ginagawa mo dito? Ako nang bahala kay Ligaya. Busy ka sa negosyo mo, hindi ba? I should be asking you the same thing. I'm her boss and I care about her. Ikaw ang umalis dahil hindi kanya kailangan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga si Ligaya sa akin. Ako nang magbabantay sa kanya. At anong ginagawa mo? Nagpapakabayani? Huwag mong kalimutan na ikaw ang kasama niya nang mapahamak siya. Natulala siya sa sagutan ng dalawa. Bumukas ang pintuan ng silid. Niluwa ang nurse. Ay, kayo na naman ang nandito. Hindi pa rin kayo umaalis? Magpapalitan na lang kayo sa pagbabantay para makapagpahingang pasyente. Kanina pa kayo sa reception, anang nurse. Nagkatinginan ng dalawa. Hindi umiimik. Kung gusto niyong pareho siyang alagaan, magkasundo na lang kayo sa schedule. Hindi yung dumadagdag pa kayo sa stress ng pasyente. Hey, just in case hindi mo ko kilala, I'm Carlo Velasquez, ang may-ari ng building na kinatatayuan mo ngayon. Paalisin mo ng ospital ang lalaking ito. Sabay duro kay Jacob. Namutla naman ng nurse na makilalang binata. Jacob, tatawagan na lang kita. Umalis ka na at alamin ko anong dahilan kung bakit ako nakidnap. Narinig mo yan? Tsupi.
Ani Carlo na parang batang nakikipag-away. Walang nagawa si Jacob kung hindi ang umalis, kumuha ng orange sa table at nagbalat ng prutas si Carlo at sinubuan siya. Hindi mo kailangang gawin to, Carlo. May kumpanya kang dapat asikasuhin. Baka may meeting ka bukas na maaga. May nurse naman at kaya kong sarili ko. Bakit ba? Gusto ko nandito lang ako sa tabi mo. Bakit ka bumabait na naman? Inalagaan mo ko nung may sakit ako. I'm just returning the favor, lalo na't halos isang buwan na lang, aalis ka na. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Kaya hayaan mo lang ako. Salamat. Tanging nasabi niya. Lumapit si Carlo sa kanya, tinawakan itong kanyang kamay. Ngunit mabilis ring binitawan na tila ba napaso. Bagdamag siyang binantayan ni Carlo. Nagpadala ng extra bed para dito. Nalimpungatan siya habang nakatunghay sa kanyang binata. Good morning. Nakatulog ka ba ng maayos? Bungad niya. Oo, mamaya ayusin ko ng discharge paper mo. Sa bahay ka na magpahinga. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jacob, halatang galing sa investigasyon. Napatingin silang dalawa. Jacob, anong nangyari? Tanong niya. May bago ba kayong lead sa kaso ng kidnapping? Ani Carlo, tumangot huminga ng malalim bago nagsalita sa Jacob. May update na sa kaso ng tangkang pagkidnap sa Ligaya. Nagsalita ng lalaking nahuling kasabwat. Pinangalanan niya kung sino utak ng plano, sabi ni Jacob. Sino? Ani Ligaya na mahinang tinig. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Si Carlo tila napahawak sa likod ng batok nito. Si Jacob naman ni diretsong tingin kay Ligaya. Si Tessa Ramirez. Sandaling katahimikan, namutla siya. Hindi niya inasahan ng munting iringan sa opisina ay hahantong sa kidnapping. Gusto niyang mawala ka sa landas niya. Matalimang tono ni Jacob. Hinawakan ni Jacob ang kanyang balikat. Si Carlo na natili sa gilid, pilit pinapanatiling kalmadong sarili. Ligaya, magbabayad si Tessa. Pinangako ko sa sarili kong hindi na ito mauulit. Huwag kang matakot, nandito ako, ipaghihiganti kita. Anito sa mapanganib na tono. Paglabas ng ospital ay nagtungo sila sa kumpanya. Nasa isang pribadong kwarto sina Carlo at Ligaya at Jacob at dalawang pulis at ang head ng HR department. Si Carlo ay seryoso habang si Jacob ay nakabantay. Pumasok si Tessa, nakapustura at kumpiyansang lakad ngunit talatang may tinatago. May kasama itong guard. Miss Tessa, formal naming binabalita na nakompleto ng internal investigation. Nakumpirma ng partisipasyon mo sa tangkang pagpapakidnap kay Miss Ligaya Baldovino. Anang HR head. Wait, hindi totoo yan. Lahat kayo pinaniniwalaan niyo kaagad ang babaeng yan? Mataas ang boses ito na nanginginig. Anong dahilan mo, Tessa? Bakit mo ko tinangkang patayin? Patayin? Buhay ka pang gaga ka, hindi ba? Carlo, tatakutin ko lang si Ligaya para umalis ng kumpanya. Inaagaw ka niya sa akin. Matagal tayo magkasama para ipagpalit mo ko sa kanya. Tinulungan kitang umangat. Baling ni Tessa sa CEO. Si Carly tumayo mula sa kinupuan. Tessa, hindi ko makakalimutan ang pagiging magaling mong empleyado. Pero sinaktan mo si Ligaya. Hindi mo lang nilabag ang batas. Kung hindi binaliwala mo lang ang tiwala ko. Lumuluha na si Tessa, nagmamakaawa at desperado. Carlo, minahal kita. Naghihintay ako na mahalin mo. Tessa, kahit na kailan, hindi naging tamang paraan ng takutin o saktan si Ligaya para lang makuha mong gusto mo. Mananagot ka sa batas. Effective today, Miss Tessa, you are officially terminated from your position and will face legal charges in cooperation with the authorities. Anang HR head. Hinawakan ng dalawang pulis si Tessa sa braso bago ito lumabas. Lumingon ito kay Ligaya, matatali ang mata na puno ng puot. Hindi pa tayo tapos, Ligaya. Tama na, tapos na para sa'yo. At kung uulit ka, mas mabigat ang kakaharapin mo. Ani Jacob na sumamang lumabas ng kumpanya. Napabuntong hininga si Ligaya. Lumapit si Carlo. Nilapag ang kamay sa balikat niya. Sandali lang, ngunit sapat para makaramdam siya na hindi na siya nag-iisa. Pasensya ka na, Ligaya. Hindi ko nakita agad ang panganib. Hindi ka na masasaktan ni Tessa. Salamat, Carlo. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay dim at malamig ang paligid. Galing sila sa ospital. Inalalayan ni Carlo ang kamay niya. Pagbukas ng pinto'y pinaupo siya nito sa kama. Tumayo siya upang sa sofa na umupot diretsong tulog na rin. Huminga ng malalim si Carlo at nakangiti na may pag-aalangan. Ayoko makita kang nakakulubot diyan sa sofa, lalo't kagagaling mo lang sa ospital. Sa kama ka matutulog. Ha? Saan ka matutulog? Sa kama din, magkatabi tayo. Napatingin siya sa binata, halatang nagulat.
Si Carlo naman kunwaring kalmado pero bahagyang umiwas ng tingin. I'm not feeling well. Medyo nanlata din ako. Baka kailanganin ko na may magbantay at ikaw din. Kailangan mo ng bantay. So the best solution ay magtabi tayo sa kama. Napangiti siya ngunit pinigil ang kilig. Galing siya sa ospital. Carlo was just being nice. Mabango at malambot ang kama. Nilapag ni Carlong kumot at marahang hinila siya papalapit. Mahiga ka na't matulog. Magpahinga ka na ng makabawi ka kaagad ng lakas. Tumabi sila sa kama. Magkalayo sa simula, parehong nakatalikod. Tahimik. Carlo, mahinang tawag ni Ligaya. Bakit? Salamat sa tulong mo. Tahimik ulit. Pagkalipas ng ilang minuto, marahang lumapit si Carlo. Nilapit ang palad sa kamay niya sa ibabaw ng kumot. Pinisil ng bahagya para ipadama na nandun lang siya. Good night, Ligaya. Good night, Carlo. Sumisilip ang araw mula sa bintana. Malamig ang simoy ng hangin. Sa gitna ng malaking kama, magkatabi pa rin sina Carlo at Ligaya at magkayakap. Nakatagilid si Carlo, ang isang braso ay nakayakap sa dalaga at ang ulo nito ay nakasandal sa balikat niya. Si Ligaya naman ay nakaunan sa dibdib nito. Mahimbing ang tulog. Dahan-dahang dumilat si Carlo. Napansin ang pagkakayakap nila. Bahagyang natigilan. Tinignan nitong mukha ni Ligaya at hindi niya ito ginising. Sa halip, mas higpitan pa ng konti ang yakap at parang ayaw pakawala ng dalaga. Muli itong pumikit. Ilang saglit pa, dumilat na rin si Ligaya. Napansin ang posisyon nila. Pumulupot pa ang isang braso niya sa bewang ni Carlo. Bago niya napagtantong nakayakap siya, inalis niya kagad ang kamay at bahagyang lumayo sa binata. Baka magalit ito kung magigising na nakayapos siya. Good morning, mahinang bati niya. Good morning, hindi ako sanay na may katabi sa kama. Naku, nakatulog ka ba? Minsan malikot ako matulog. Mahimbing ang tulog ko. Ako rin. Pero ang sarap pala ng may katabing matulog. Natahimik silang pareho. Si Carlo ay unti-unting bumaling paharap. Siya ay nakatihaya pa rin. Then, we can sleep together in one bed. Dahan-dahang gumalaw si Ligaya. Humarap sa kanya. Naglapat ang kanilang paningin. Magkalapit na ngayon ang kanilang mukha. Ilang pulgada lang ang pagitan. Alam mo, Ligaya, hindi ko alam kung bakit pero ngayong umaga, parang mas magaan ang lahat ng bagay. Ako din, palagi ako nag-iisa pero ngayon pakiramdam ko may kakampi na ako. Hindi na ako malulungkot. Mahal na kita, Carlo. Ano yung nagtapat ng pag-ibig sa binata na kaagad niyang pinagsisihan? Gusto niyang kurutin ng nail cutter ang sarili. Tumihaya ng binata at napatingin sa kisame. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na tigilan mo ng nararamdaman mo para sa akin. I'll marry the woman who saved me. Sa sandaling makita ko siya, I'll propose to her just like what I promised. Nasa labas si Ligaya, hawak ang cellphone, habang si Carlo ay nasa banyo at naliligo. Tatawagan niya si Don Maximo. Buong maghapon na nasa conference si Carlo kaya may oras siyang makipagkita sa matanda upang magbayad ng utang. Don Maximo, magandang tanghali po, bungad niya sa telepono. Mahal kong Ligaya, sa wakas nakaalala ka rin. Akala ko hindi ka natatawag. Muntik na kitang ipahanap. Pasensya na po, nagkasunod-sunod lang pong nangyari pero handa na po akong tumupad sa usapan. May 1,000,000 piso na po akong dala. Makikipagkita ko ngayon. 1,000,000? Yun lang? May interest pa po bang 1,000,000? Magkano po? Kinakabahan niyang tanong. Saan ka kumukuha ng pera? Ayokong isipin na pinagtataksalan mo ko sa boss mo. Pinagkakatiwalaan kitang ako ang mauna sa batang katawan mo. Tila napagod ang ugat sa utak niya. Hindi alam ko anong susunod na sasabihin. Ayoko ng pera mo. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko kailangan ng 1,000,000. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang gagawin kong reyna ng tahanan ko. Kinilabutan siya sa naririnig. Don Maximo, hindi po ako pumapayag. Hindi niyo ako pag-aari. Babayaran ko pong lahat ng perang inutang ng nanay ko, kasamang interes. Ligaya, Ligaya, sa akin ka. Don Maximo, ihahatid kong 1,000,000 sa inyo ngayon din para sa kalayaan ko. Paano mo babayaran ang kalayaang gusto mo? Hindi ka makakawala sa akin. Pakasalan mo ko, tumira ka sa bahay ko. May asawa po kayo't mga anak. May napapabalitang mga babaeng lumalapit sa inyo. Hindi niyo po ko kailangang idagdag sa... Shh! Hindi kita idadagdag. Papalayasin ko silang lahat kapag nagsama na tayo. Ganon kita kagusto, Ligaya. Aangkinin kita ng buong buo. At huwag na huwag kang makikipagrelasyon sa iba. Binubura ko ng sino mang hahadlang sa plano ko. Kahit pa CEO ng Velasquez Realty Corporation. Hanggang sa muli,
Ibinaba na ni Don Maximong tawag. Hindi na siya nakaimik. Nangilabot siya sa mga sinabi ng matanda. Nakayuko siya. Nanginginig ang kamay. Hawak pa rin ni Ligaya ang phone nang lumabas si Carlo. Nakabihis na to. Ligaya, okay ka lang? Nagulat. Mabilis tinago ang telepono sa likod. Ay, oo. Sorry, nagulat lang ako. Nandiyan ka na pala. A-absent na muna ako ngayon. Hindi mo kailangang pumasok ng ilang linggo. Magpagaling ka na muna ng lubusan. Kaya na ni Harris ang trabaho. Salamat. Ani ang umupo sa tabi ni Carlo. Inabot ang isang tas at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Tahimik na iniinom ni Ligaya ang unang lagok, pilit nagpapakalma. Sigurado ka bang okay ka lang? You look tense. Gusto mo bang umuwi sa pamilya mo? Ipapasundo ko sila o ihahatid sa kanila. Naalarma siya. Kapag nalaman ng nanay niya na may kaibigan siyang mayaman, baka kung anong kasamaan na naman ang maiisip nito. Hindi, ayoko mag-alala pang pamilya ko sa akin. Pagod lang, promise. Saka parang bumabalik pa yung stress sa nangyaring kidnapping. Akala ko talaga mamamatay na ako that time. Tumingin sa kanya si Carlo. Ligaya, kung may problema ka o gumugulo sa isip mo, sabihin mo sa akin. Nakahanda akong tumulong. Pilit siyang ngumiti. Alam ko, huwag ka mag-alala. Ilang araw lang babalik na ako sa dati. Nagpapagaling lang. Okay, aalis na ako. Dito ka lang at huwag kang lalabas. May 2 dagdag na security guards para magbantay sa'yo kaya wala kang dapat ikatakot. Tahimik siya at nakatitig sa papalayong binata. Pero sa mata niya ay may luhang pinipigil na tumulo sa isipin pa lang na baka madamay ito sa problema niya kay Don Maximo. Tahimik ang maghapon sa mansyon. Abala din si Mommy Cecilia sa garden. Pinuntahan niya ito at binigyan ng paboritong tea. Biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Dumating si Carlo mula sa buong araw na conference sa kabilang bayan. Lumukso ang kanyang puso ng matanawang binata. Sinalubong niya ito. Akala ko late ka pang uuwi. Bati niya na tila gustong sugurin ng yakap ang lalaki. May pasalubong ako sa'yo, sagot ni Carlo habang papalapit. May halong pagod sa mga mata nito pero nandun pa rin ang tikas at otoridad. Ngunit ngayon bakit tila may halo pa rin lambing ang boses nito. Inabot nito ang isang bag. Binuksan niyang malit na kahon ng chocolates na galing sa isang boutique shop. Napangiti siya. Wow, mahilig ako sa matamis. Pangalawa, gamitin mo to kasi nasirang handle ng bag mo. Sabay abot ni Carlo na mas malaking bag. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang handbag na sikat ang brand. Tuwang-tuwa siya at hindi dahil siya regalo kundi dahil naalala siya ni Carlo. Mom's watching us. Yakapin mo ko. Mahina nitong sabi. Sabay tingin sa loob ng bahay. We have to do convincing, right? Agad siyang sumunod ngunit hindi niya alam kung saan galing hapdi ng tila hiniwa niyang puso. Kasama pala to sa peke nilang relasyon. Salamat. Ani ang halos pabulong. Pilit niyang ibinaksi sa isip ang pait. Ito ang katotohanan. Peke lang ang relasyon nila. Ang tangi na lang niyang magagawa ay sulitin ang mga araw na natitira. Mabilis ngunit banayad na inilapat niyang kanyang mga labi sa labi ni Carlo. Isang halik na puno ng emosyon. Isang sandaling hindi inaasahan, basta nalang inutos ng kanyang puso. Hindi tumatagal. Hindi rin tumapusok. Ang halik ay pag-amin ng damdamin. Pag-alis ng kanyang mga labi, tumingin siya sa mga mata ng binata, nangingilid ang kanyang mga luha. Mahal kita, Carlo, walang kagyat na tugon. Ang mukha ni Carlo ay parang bato dahil walang emosyong mababakas dito. Say it again. Mahal kita, Carlo. Mahal na mahal kita. Ani ang puno ng emosyon. Hindi to umiwas pero hindi rin nagsalitang binata. Sapat na yun para maintindihan niyang siya lamang ang umiibig at hindi naman siya umaasang mamahalin siya ng CEO. Napangiti siya, pilit, kahit na may kirot. Hindi mo kailangang sagutin. Nanunood si Mommy Cecilia para lang mas convincing. Ani yang hinaplos ang pisngi ng binata. So hindi totoo na mahal mo ko? Kunutang noo na tanong ni Carlo.